Ipinanganak sa Sampaloc, Manila noong November 1, 1981 sa pangalang Rodel Pacheco Nancianceno at ngayon ay 38 taong gulang. Hiwalay ang kanyang magulang at nagkaroon na ng kani-kanilang pamilya, kaya naman lumaki ito kasama ang kanyang lola Matilde sa Novaliches, Quezon City. Lumaki sa lansangan si Coco, kaya naman bata pa lamang ito ay natuto na siyang dumiskarte upang kumita ng pera para makatulong sa kanyang lola. At syempre, natuto rin itong makipagbasag ulo. Nag-aaral noon ng kursong Hotel and Restaurant Management o HRM si Coco sa National College of Business and Arts nang makapasok siya sa top 30 ng Star Circle Batch 9 sa ABS-CBN. Nagkaroon man ng pagkakataon na magsimula sa pangarap niyang pag-aartista ay tinupad niya muna ang hiling ng kanyang lola na makatapos siya ng pag-aaral. Ngunit na makapagtapos ay nahirapan itong makahanap ng maayos na trabaho kaya naranasan nito ang iba't ibang racket kagaya ng pagiging waiter, extra sa mga patalastas at pamimigay ng flyer sa mall. Si Coco na may height na 5 feet 6 inches ay nagkaroon muli ng pagkakataon sa telebisyon nang maging extra sa comedy show noon ni Joey De Leon na Teka Muna sa TV5. Hanggang sa nakilala niya ang direktor na si Iman Esturco na nagsimulang mag-manage sa kanya at pinasok siya sa paggawa ng indie films. Nagkaroon siya ng partisipasyon sa ilang mga pelikula hanggang sa naging bida sa unang pagkakataon sa indie film na Masahista na may malaswa o maselang tema. Ito ay naghatid sa 23 taong gulang noon na Coco ng iba't ibang parangal dito sa Pilipinas at pati na rin sa iba't ibang film festival sa ibang bansa. Isa na rito ang Film Festival sa Canada. Ngunit nang makarating doon ay hindi na bumalik si Coco sa Pilipinas kahit tourist visa lamang ang meron siya at hindi working visa. Plano talaga nito na makapagtrabaho sa ibang bansa. Kaya naman dito ay nagbakasakali si Coco at nakitira sa kamag-anak. Doon ay naranasan niyang maging janitor, tagaluto, hardinero at pati na ang pangungulekta at pagbebenta ng mga bote. Nalaman ni Coco sa embassy na hindi posibleng mabigyan ito ng working visa, kaya naman makalipas ang 9 na buwan ay napilitan itong bumalik sa Pilipinas at nagpatuloy sa paggawa ng indie films. Umani ng mga parangal si Coco Martin sa iba't ibang indie films na ginawa nito, kagaya ng Tirador, Tambulista, Daybreak, Service at marami pang iba. Kaya naman binansagan itong Prince of Philippine Independent Films. Nakagawa na ng pangalan sa indie films noon, ngunit umasa pa rin siya na magkakaroon ng break sa mainstream television. Nagkaroon siya ng pagkakataon nang maging parte sa serye na Daisy 7 sa GMA na pinagbibidahan ng sex bomb dancers. Hindi man marunong kumanta at sumayaw, ay napasali siya sa male group na The Studs kasama ang iba pang kapuso stars dahil determinado itong magtagumpay sa kanyang karera. Nahirapan si Coco na makakuha ng roles sa mga teleserye sa ABS-CBN dahil sa imahe niyang bold star. Hanggang sa nagkaroon ito sa wakas ng pagkakataon na makuha niya ang papel na kontrabida sa teleseryeng Tayong Dalawa na pinagbibidahan ni Kim Chiu, Gerald Anderson at Jake Cuenca. Dahil nakitaan ng galing sa pag-arte si Coco Martin, ay natapos na ang mga araw na parakit-rakit lamang siya at naging sobrang abala na ito sa mga sunod-sunod na proyekto at endorsements. Bumida ito sa iba't ibang teleseryeng sinubaybayan sa primetime, kabilang na ang Walang Hanggan, Juan de la Cruz, Ikaw Lamang at ang FPJ's Ang Probinsyano. Mula sa maliit na kita sa indie films ay milyon-milyon na ang kinita nito, kaya naman nakapagpatayo na siya ng malaking bahay sa Quezon City. Unti-unti siyang bumili ng lupa hanggang sa nakabuo siya ng lupaing may lawak na 2,000 square meters sa Casa Milan Neapolitan Subdivision sa Quezon City na pinatayuan niya ng tropical-inspired na bahay. Napakalawak at puno ng mamahaling gamit ang bahay na ito na bunga ng kanyang tiyaga at pagsisikap na makamit ang kanyang pangarap. 3 taon niyang pinagtrabahuan at pinag-ipunan bago tuluyang matapos ng hindi umuutang sa bangko ang mala resort na bahay na ito. Tinatayang nasa 120 milyong piso ang halaga ng bahay na ito na mayroong malaking swimming pool, gazebo at kabana. At dahil may kanya-kanya ng pamilya ang hiwalay niyang nanay at tatay, ay pinatayuan niya rin ng magkahiwalay na bahay ang mga ito
ngunit sa iisang compound at magkakatabi lamang sila. Si Coco Martin ay bumida sa ilang mga pelikula sa Metro Manila Film Festival o MMFF na pumatok sa takilya kagaya ng Ang Panday noong 2017, Jack M. Popoy The Police Credibles noong 2018 at Triple Trouble Huli Ka Balbon noong 2019. Karamihan sa kanyang mga pelikula na kumita ng daan-daang milyon ay siya mismo ang direktor at siya rin ang producer. Kilalang kilala ngayon si Coco bilang Cardo Dalisay dahil sa FPJs Ang Probinsyano na mahigit 4 na taon na nangungunang primetime TV series. Kinikilala na nga ito ng mga bata bilang bayaning pulis at naging inspirasyon na rin nila si Cardo. Kasama na sa astig na pormahan nito ang maraming koleksyon niya ng mga mamahaling sasakyan na nakaparada sa kanyang mansyon sa Quezon City. Kabilang sa mga ito ang Toyota FJ Cruiser, isang mid-size off-road sports utility vehicle o SUV. Camouflage ang kulay nito na pinalitan ng mas maangas na mga gulong. Ito ay may halagang 2.1 million pesos. Jeep Wrangler, isa ring mid-size off-road SUV. Call of Duty naman ang tema nito. Mayroong 2 inches lift at pinalitan ng mas malalaking gulong. Ang kabuuang halaga nito, kasama na ang bago nitong porma, ay aabot sa 3.7 million pesos. Toyota Land Cruiser, isang full-size SUV na nagkakahalaga ng 4.9 million pesos. 2016 Brabus Mercedes G63, isang SUV na may pinagsamang elegante at astig na itsura. Ito ay nagkakahalaga ng 12 million pesos. Bukod sa koleksyon ng SUV, ay mayroon din itong mga sports car kagaya ng Ford Mustang. Mabibili sa presyong 3.6 million pesos. Dodge Challenger Hellcat, 6.3 million pesos naman ang halaga nito. 1967 Shelby Mustang GT500. Ang classic American muscle na ito ay nagkakahalaga ng 11 million pesos. At kamakailan lamang ay bumili ito ng Incas Sentry Armored Personnel Carrier. Ang sasakyang ito ay dinesenyo para sa militar at kapulisan. May proteksyon ito mula sa mga bala at pagsabog. At mayroon ding night vision. Nagkakahalaga ng tumataginting na 22 million pesos. Hindi lang mamahaling sasakyan ang makikita mo sa kanyang garahe. Mayroon din siyang 11 big bikes. Ilan sa mga ito ang Ducati Monster 797. Sinabi niyang ito ang kanyang unang big bike at regalo ito sa kanya ni Don Zulueta. Nagkakahalaga ng 800,000 pesos. Royal Enfield Classic 500 Squadron Blue, 330,000 pesos naman ang presyo nito. Honda Rebel 500 Retro Cruiser, mabibili mo sa presyong 375,000 pesos. Honda X ADV, 800,000 pesos. BMW R90 Pure, 1 million pesos. At BMW R90 Racer, 1.1 million pesos naman ang halaga nito. Talaga namang nakakalula ang dami at ang presyo ng mga ari-arian ni Coco Martin. Ito ay patunay lamang na walang imposible kung magsusumikap tayo at magtitiis, makamit lang ang pangarap. May mga websites kagaya ng celebritynetworth.com na nagsasabing ang kabuuang ari-arian ni Coco ay 20 million US dollars o 1 billion pesos. Ngunit wala naman talagang paraan para kumpirmahin ang ganitong impormasyon. Sa nakikita nating dami ng napundar niya at uri ng pamumuhay na mayroon siya, ay masasabi naman nating posibleng bilyonaryo na nga ito. Subalit ngayong ipinasara na ang ABS-CBN, ano na sa palagay mo ang mangyayari sa karera ni Coco Martin? Tuluyan na kaya siyang malalaos